Laging ubos ba ang sweldo mo kahit feeling mo naman ay maayos ang kita? Parang hirap makaipon kahit anong tipid? Hi! I'm Miss Jai, your host for today. Before I became a virtual assistant, I was just like you, a young professional, working hard but struggling to make my money work for me. Napagdaanan ko lahat ng money mistakes na pag-uusapan natin ngayon. In this video, I'll be sharing 7 bad money habits that are keeping you poor, and more importantly, paano mo sila mababago para makapag-ipon at umasenso. And watch out for step 5. For me, it's a total game changer. Let's get started. Number 1. Paying yourself last. Karamihan sa atin, kapag dumating ang sweldo, inuuna agad bayaran lahat ng bills, rent, kuryente, internet, or utang. Kung ano lang ang matira, saka tayo magtatabi para sa ipon. Pero guess what? This is a common mistake. Ang poor people's habit. Rich people habit, they do the complete opposite. They pay themselves first. Bago nila bayaran ang bills, they set aside at least 10% ng kita nila for savings or investments. Non-negotiable yan, parang bills. For us Filipinos, madalas inuuna natin ang pamilya. Bills ni nanay, tuition ng mga bata, o yung tulong kay tita. Pero tandaan mo, kung gusto mong matulungan ang pamilya mo ng mas matagal, kailangan mo ring unahin ang sarili mong ipon. Pay yourself first, kahit 10% lang para may savings ka. Mas makakatulong ka kapag financially secure ka. Iniisip mo ba, paano ko magagawa yan? Sakto lang sweldo ko hanggang sa susunod na buwan. Pero surprisingly, kapag tinanggal mo na yung 10% for savings, magugulat ka, your mind will automatically find ways to structure your spending and make your money last the whole month. Biglang magiging mas matalino ka sa paggastos at mas aware sa mga hindi mo kailangan. Kaya kung gusto mong umasenso, gawin mo ring priority ang sarili mo. Pay yourself first. Number 2, getting comfortable with bad debt. Grabe, sobrang common na ngayon na lahat na lang ng gamit ay ginagamitan ng utang. Credit card for clothes, gadgets, or even gifts. Kung walang credit card, home credit at pay later naman. Madalas iniisip natin, bahala na, basta makuha ko lang ito ngayon. Pero ang problema, in the long run, malaki ang mawawala sa'yo dahil sa interest. Kaya bago ka mangutang, isipin mo muna, kung hindi ko kaya bayaran ng cash, kailangan ko ba talaga ito ngayon? For me, I follow this golden rule. If I can't pay for it in cash, then I don't buy it. Alam mo ba na ang mga credit card interest ay umaabot ng 24%? Mas mataas pa yan kaysa sa mga rewards na pinapangako nila. Kaya kung hindi mo kayang bayaran ng buo sa cash, wag mo na muna bilhin. Mahirap magkamali sa utang kasi ito ang number 1 na dahilan kung bakit nahihirapan umunlad ang karamihan. Number 3, walang emergency fund. Kung walang 6 na buwan na halaga ng gastusin sa savings mo, mahihirapan kang harapin ang mga unexpected na gastusin tulad ng sakit o biglaang pagkawala ng trabaho. Kaya mahalaga na simulan mong magtabi ng 10% ng sahod mo tulad ng nabanggit ko kanina. Kapag nakaipon ka na, saka ka na lang mag-focus sa investments. Pero dapat, priority mo muna ang emergency fund para may backup ka anytime. Number 4, having expensive hobbies. Let's be honest, lahat tayo gustong mag-enjoy ng buhay, pero yung hobby mo ba nagiging sagabal na sa financial goals mo? Whether it's excessive shopping or food trips, kailangan tanungin mo ang sarili mo. Nakakatulong ba ito sa akin financially? Isa sa mga pinakamadaling strategy na pwede mong gawin, kapag may gusto kang bilhin, lalo na yung mga luho or non-essential purchases, maghintay ka ng 24 na oras bago ka magdesisyon. Tanungin mo ulit ang sarili mo pagkatapos ng isang araw. Kailangan ko ba talaga to? Worth it ba itong bilhin sa halagang to? You'll be surprised. Madalas, mawawala na yung urge to buy after giving it some time. Try finding affordable hobbies na swak sa budget mo. Pwede kang mag-exercise, learn new skills online, or explore free activities. Number 5, and this is a game changer for me, not knowing your income and expenses. Kung hindi mo alam kung magkano kinikita at ginagastos mo, paano ka magkakaroon ng control sa finances mo? Kaya maraming Pinoy ang hindi makapag-ipon kasi hindi nila nasusubaybayan yung daily or monthly spending nila. Ang tawag dito lifestyle inflation,
habang tumataas ang sweldo mo, tumataas din ang gastos mo. Kaya kahit gaano kalaki ng kita, parang kulang pa rin. Solution? Make a budget tracker. Gumamit ng app o simpleng notebook at ilista lahat ng kita at gastos. Once you see your finances in black and white, mas madali mong makikita kung saan ka dapat mag-adjust. Remember, isa sa rich money habits that leads sa pag-build ng wealth ay alam nila kung nasaan sila financially. Mayroon silang clear goal kung saan nila gustong makarating at may specific na steps para ma-achieve yun as compared sa karamihan na nag-i-imagine lang. And watch out for our free 5-minute budget tracker na siguradong makakatulong sa budgeting mo. Just comment me to get a copy once we release it. Number 6. Waiting too long to invest. Madami sa atin ang natatakot mag-invest kasi feeling natin kulang tayo sa pera or knowledge. Pero ito ang reality. Habang pinatatagal mo ito, mas mahirap umpisahan at mas mahirap makabawi sa hinaharap. Pwede ka rin mag-invest sa sarili mong negosyo. Try mo ang service-based business or digital services. Wala kang kailangang ilabas na kapital kasi ginagamit mo lang ang oras at talento mo. Hindi mo na kailangang bumili ng products o mag-rent ng space. Ikaw mismo ang puhunan, kaya pwede ka nang magsimula agad. From there, ang kinikita mo, pwede mong i-reinvest sa ibang investments tulad ng stocks, mutual funds, or pag-expand ng negosyo mo. Malaki ang potential na kumita at lumago ang service-based businesses, as swak na swak ito sa mga Pinoy na gustong magsimula ng maliit pero may pangarap na lumaki. Kahit maliit lang na investment sa simula, okay lang yan. Start small, pero ang importante, magsimula ka. Make your money work for you. Huwag hayaang matulog ang pera sa bangko kasi dahil sa inflation, nawawala ang value nito. Look into investment opportunities na safe or kahit mga medyo risky, basta calculated ang risk. Step 7. Thinking saving alone will make you wealthy. Isa sa mga malaking pagkakamali natin is thinking na pag nakaipon lang tayo, yayaman na tayo. Pero kung ipon lang ang focus mo, you're missing out. Marami sa atin iniisip na basta nag-iipon tayo sa bangko, ayos na. It reminds me of a friend. Siya yung tipo ng tao na may plano. Ang goal niya, makabili ng bahay bago siya mag-35. Kaya for years, sobrang sipag niyang magtabi ng pera. For him, safe na safe yung pera niya sa bangko. Fast forward ilang taon, finally, naisipan na niyang simulan yung house hunting. Pero nung tumingin siya ng mga presyo ng bahay, sobrang nagulat siya. Yung ipon niyang akala niya ay sapat na, hindi na pala ganun kalaki ngayon. Ibang-iba na ang value ng pera ngayon kumpara sa ilang taon lang na nakalipas. Ito ang pwede mong gawin. Magsimula ka sa maliit na halaga. Kahit 500 piso lang per buwan sa isang mutual fund or Pag-ibig MP2. Hindi mo kailangang mag-invest ng malaki agad. Ang mahalaga, magsimula ka ngayon at habang tumatagal, makikita mo ang pera mo lumalago. Kahit maliit na investment, kapag consistent ka, makakatulong ito sa pagbuo ng future mo. Hindi lang nakatingga ang pera mo, gumagalaw siya. At habang lumilipas ang panahon, mas malaki ang chance na lumago ito at matulungan kang maabot ang financial goals mo. Saving is good pero you also need to grow your money. Dapat nag-i-invest ka para habang ikaw ay natutulog, ang pera mo ay nagtatrabaho para sa'yo. Find investments that match your goals like stock market, mutual funds, o negosyo para hindi stagnant ang pera mo. Kung gusto mong baguhin ang takbo ng finances mo, kailangan mong magsimula sa simpleng pagbabago. Piliin mo ang isang masamang gawain na iiwasan mo ngayon. Hindi kailangang perfect agad, pero ang importante, magsimula ka. Kaya, anong bad money habit ang una mong babaguhin? Comment below and let's help each other improve. Remember, every small change counts. Kung feeling mo naman you are behind from everyone else in terms of your finances, watch this video na siguradong makakatulong sa'yo.